Eto mga mandirigma, tatlong magkakahiwalay na human trafficking cases, isang malaking tanong, ano ang susunod na proseso ng batas? Susubo ba sila ng hotdog? Ay. Pagka, ayan ang problema pag galawang manyakol no? Galawang manyakol no? Parang, alam mo yung lumang resibo, no? Ito, parang yun din yung tinutugis Papunta sino to? Si Kibuloy, simula nung kay Roque, kay Kibuloy, tapos ngayon si Mike Defensor. Puch. Pattern na yan. No? Boss, hindi kaya magkasosyo sa negosyo si Kibbs at si Mike Defensor? Hindi tayo pwedeng sisihin kung yan ang isipin natin. Di ba? Di ba malaki diferensya ni Mike? Ay naku, malaki nga diferensya ni Mike. Yun nga yung problema, yung laki ng diferensya niya Eto guys, no, back in July, no, yung 2025, yan yung sabi anong tawag dito? Kailan ba lumabas tong si Mike Diferensya? Kailan sumipot search ka natin. Tanong ko ba kay Secretary Bembang? Dapat may tanong kay Secretary Bembang no? Wait nga. Ay, ayan, pwede ka pala rito sa scene na to. Asan na si Secretary Bembang? Oy, Secretary Bembang. Hello, Secretary Bembang. Oy, Banat, oy, namiss kita. Ano atin ngayon? Ayun, ang tawag dito, Secretary Bembang, no, kasi kailan ba lumabas tong si Mike Defensor? Kasi matagal tong naging tahimik No, hindi namin alam kung kailan siya lumabas. Alam mo, hindi na ako updated sa eksaktong timeline niya. Kung medyo matagal siyang tahimik, baka biglang bumalik dahil may isyong gusto siyang i-highlight. Pero kung gusto mo, Wait lang, pwede... can you pull out dyan sa internet kung kailan lumabas si Orly Gutesa? Kasi I think that's around the time na kung kailan siya nagtistigo, doon lumabas si Mike. Was it 2024? Or 2025 or 2026 na? I couldn't find the exact date of Orly Gotesa's testimony. If you need a precise time frame, we might need a bit more context or we could look for more recent news. Hindi, Let me know if you want to know. Mag-check ka sa yung Senate hearing na kung saan tumistigo. Anong date yun? Tumistigo siya sa Senate hearing. Nagkaroon siya ng affidavit na sa Blue Ribbon hearing. Si Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee noong ika-25 ng Setyembre 2025. Yun ang petsa kung kailan siya tumestigo at nagsumite ng affidavit sa pagdinig na riyon. Okay. Sige, mamaya na lang ulit. September 25, 2025. Okay. Galing ni Secretary Bembang. Sige, makakalis ka na, Secretary Bembang. Mamaya na lang. Oh, yan Di totoo yan. Mapagmahal ang pastor namin. Alam niyo ng lahat. Wait, ba't may amoy shampoo? Ay, hindi. Naalala niyo ba yon? No? Boss B? Noong nilabas, ayan. So, September 2025. Okay. Sa Blue Ribbon ko nga. Yun nga yung naalala ko din. Biruin mo, no? Etong si Kibuloy, ito yung umaamoy Diba, inamoy niya? Inamoy niya. Pagpasok daw ng babae. Pagpasok ng babae,
pag pinaligo muna, pinag-shampoo ng Palmolive na purple, pagpasok daw dun ng babae dun sa kwarto ni Kibuloy, tulog daw si Kibuloy, nakapadyama, tas nakakumot. At humihilik pa daw ng mahina lang yung hilik, pero putya nakatigas yun. Sabi ng babae, di ba? Pagpasok po namin humihilik na po siya Pag hilik niya po, pero nakatigas po na pong gagawin namin doon. Hayop yung technique ni Kibuloy, oh. Ayan, libog mo, Brad. Putya, humihilig ka na katigas titi mo. Lalang niya talaga to si Kibuloy, oh. Oh, pila building nga daw ng babae yan si Kibs. Naku, yun lang. Oh. Masyadong madulas ang Palmolive. Sabi... oh, bistadong human trafficking, no? Tatlong magkakahiwalay na human trafficking cases. Isang malaking tanong, ano yung susunod na proseso ng batas? Masyadong madulas ang Palmolive, boss. Na-try ko na. Na-try mo? Na-try mo na. Pagka nakaamoy ka ng ng Palmolive na purple, kahit tulog ka, kahit tumihilig ka na. Kasi ganun si Kibuloy. But anyways, ayan. Mga kasong human trafficking at yung hamon ng rule of law, 'di ba, sa mata ng publiko. Putya, biruin mo, no? Parang nakagalian na ng mga DDS yung pangmalakasan talaga na pangmalakasan. Oh, si Harry Roque, 30 others charged with qualified human trafficking. Oh, si Mike trafficking raps versus dun sa sa putatsingan niya. Oh, ayan. Oh, si Kibuloy, putya, wanted ang walang niya. 'Di ba? Legit ang Palmolive na purple. Ay, oo naman. Lavender, paborito. Lavender pa. Social. Kasi, di ba, although their legal cases are different, no? Iisang principle yung sinusubok When serious allegations lead to filed cases, the legal process should determine who will be held accountable, di ba? The bigger, yung malaking usapin dito ngayon is how we protect yung public trust dun sa mga investigasyon at saka yung sa korte. Alam nyo kasi, no, yung sigaw nila na pinupolitika sila, tandaan nyo right now hindi naman mga politician ng mga hayop na yan. Pero sigaw pinupolitika. Si Kibuloy pinupolitika. Kibuloy anak ka daw ng Diyos. Hindi namin alam kung sinong Diyos. Sigurado yun hindi ng Diyos ng Biblia. No? Na ikaw yung pumalit dun sa anak niya. Pero definitely hindi dun sa aming Diyos. Na Diyos ng Biblia na binabasa namin. Hindi ikaw yun. Tapos, etong si Kibuloy. Tapos naman, mahilig sa hotdog. Tapos si Mike Defensor, yung eksena niya rong konting inom sa Chicago, marami sa taas, sa Blue Hotel. Di ba? Puta lahat. Talagang parang kinaugilain na nila. Talagang trip na trip talaga nila yung magkaroon ng kaso na no? Na talagang non-bailable. Tapos, ang sisisihin yung current administration. Hindi, pinupolitika lang kami. Si Roque, hindi naman yan, walang posisyon yan. Si Kibuloy, hindi, si Mike Defensor, wala din. Laging talo yung hayop na yan. Diba? Oh, tapos itong si Kibuloy. Kibuloy, paalala lang namin sa'yo, Oh, nung last time, na ka, hindi ka politician, gusto mo lang maging politician noon kasi gusto niya ibigay niyo sa akin. Hawakan ko yung pera ng bansang Pilipinas. Kaya niya raw palaguin Hindi ko alam kung ilang trilyon yung hinihingi niya, 3 trilyon yata. Tigas na mukha. Sabi ni Boss Warren, nako kapag si Roque yan, sagana yan lagi, Mr. Super National.
Mahaba daw ang ano ni Kibbs, daig si Robin. Ay, hindi. Kahit hindi mahaba yung ano ni Kibbs, daig pa rin niya si Robin. Eh, wala naman. Halos walang si Robin. Son of Satan, Kingdom of Antichrist, sabi ni Boss Maki Kwan. Oh. Eto mga mandirigma, no? Etong tatlong pangalan na to, si Kibuloy, si Mike Defensor, si Harry Roque, no? These three names are often discussed together, no, these days. Pero importanteng tandaan na each one has a different legal situation. Kanya-kanyang due process under the law. Silang tatlo. 'Di ba? Kaya kagaya niyan, unahin natin si Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy is facing criminal charges and remains part of ongoing legal proceedings matapos yung naging actions ng korte. 'Di ba? Eh ngayon di ko alam. Alam ko ang may hawak ngayon kay Kibuloy is yung si Dagul at saka si Peryong. Parang si Dagul at si Peryong. Hindi ko lang alam, hindi ko masyadong matandaan. Pero parang ganun. 'Di ba? When allegations are this serious, mataas talaga yung public interest. Pero real accountability should depend on evidences at sa nagiging ruling din ng courts. Hindi sa political affiliation Kaya on the other hand, hindi mo rin pwedeng sabihin na pinopolitika ka lang. Kasi hindi naman ganun yung batas. Kung nakitaan ng probability, tsaka Apollo Kibuloy naman, naknanteting naman, FBI wanted. Most wanted kang hayop ka. Tapos madami ka pang pautot na pinopolitika ka lang, nakakaya naman sa iyo, brother. I think so. Hindi ko nga alam bakit di pa pinupush eh. Hindi ko alam bakit hindi pa pinupush. Tatanong ko nga dun sa source natin. No, meron akong kaibigan na medyo interesado dyan sa lagay ni Kibuloy. So, pwede nating tanongin. Sa tingin ko, tanongin natin yon. Diba? So, alam nyo, no, kahit different camps have their own views tungkol sa mga kasong to, 'di ba? Siyempre, yung sa Pulahan, sa Dilawan, sa even dun, siyempre sa DDS lalo na, no? Merong iba nag-argue na political motivations habang yung otoridad naman, they maintain, no, that their actions are based on investigation findings. Kaya importanteng sundan yung buong proseso, no? At wag agad magbigay ng final judgment before the trial is completed. Kaya ako hindi ko alam kung basta tanungin ko bukas kung ano yung status ng ano nito. So mga tropa peeps, no, yung the biggest takeaway kasi isn't yung kung ano yung anong tawag dito, yung mga political affiliations nila eh. Kasi tingnan nyo, no, malakas kasi kila Digong to dati, di ba? As a matter of fact, parang talagang ito yung sanggang dikit talaga ni Digong. Ito na yung ano niya eh. And maraming tao ang naniniwala na malaki yung possibility na yung pera ng Duterte, ito yung nag-handle or ito yung naglilinis. 'Di ba? Dapat expedite na siya. Oo nga eh. Yun ang hindi ko alam ko nga eh, parang ganoon eh, no? And then yung kay Kibuloy naman, no, if there is a sufficient evidence, dapat itong suriin fairly, 'di ba? If the accused have defenses, dapat din silang marinig. No, kasi sa ganitong paraan lamang natin mapapanatili yung public trust, no, doon sa justice system. Ang tag dito, si Harry Roque, no? Eh, wala tayong magagawa kay Harry Roque. Ayan, no? Ang Pogo Queen.
qualified human trafficking. 'Di ba? Nagtatago na 'to eh. Andun na 'to sa ano eh. Pero hindi ko alam kay kay Secretary John Vic. Parang last month or May, June. I think it was May na kung kailan sinasabi niya na pupuntahan niya na mismo sa Vienna at siya na mismo magbibigay nung siya na bahala magbigay. O siya na aaresto, 'di ba? Total kaibigan daw naman niya 'yan. Pero ano nangyari? Wala na. Wala rin tayong update.